kanina nga doon sa Davao City Council nagsilbing presiding officer sa first regular session ng Davao City Council sa Sangguniang Panglungsod. Ngayong araw si First District Councilor Rigo Duterte. Ayon sa utos ng DILG, si Rigo ang magsisilbing acting Vice Mayor ng lungsod kasunod ng pagtatalaga kay Vice Mayor Baste Duterte bilang acting mayor. Si Rigo ang nakakuha ng pinakamataas na percentage of votes sa 3 distrito ng lungsod. Di pa nakakapanumpa sa tungkulin bilang nanalong alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga kasalukuyan siya ngayong nakakulong sa detention facility ng ICC sa The Hague, Netherlands. And yun nga, may legal incapacity nga itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pa siya nakapanumpa at by law of succession, yun si Davao City Vice Mayor ang magiging mayor-elect. Ito nga si Baste Duterte at si Rigo Duterte ang magiging acting Vice Mayor. So, ayon nga sa panayam kanina, kaya for acting Vice Mayor Rigo Duterte ay mas gugustuhin pa niya at hoping pa rin siya na makakaupo bilang alkalde ang kanyang lolo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong si Rigo nga ay anak ito ni Congressman Paulo Pulong Duterte na nasa The Hague, Netherlands sa ngayon. Bril, baka meron kang balita kung bakit hindi pa nakakapag-oath taking si former President Rodrigo Duterte. Yun nga no, kasi ayon sa DILG dito sa Davao City nung nakausap natin siya nung nakaraang buwan, ang sabi niya ay may hanggang 6 months pa ito nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-extend at makapanumpa bilang alkalde ng Davao City. At kung hindi man siya makakapanumpa within that period of 6 months after June 30 ng first day of duty ng mga elected officials, ay mababakante na ang kanyang posisyon at magiging mayor na. Ito nga si Davao City Vice Mayor Baste Duterte na ngayon ay acting mayor namin ngayon dito sa Davao City. So hindi pa siya makakapanumpa ang dating Pangulo kasi sa ating nakikita ngayon ay nasa The Hague pa siya. At kailangang personal, hindi pwedeng virtual, hindi pwedeng via Zoom. Ito nga ang pagpanumpa, dapat personal na makapanumpa. Ito nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang alkalde nga dito sa Davao City. Tataka lang kung ba't hindi pa siya pinupuntahan doon. Kasi 'di ba yun yung pero sa usapan takes time dati. kasi to coordinate din with the ICC, 'di ba? With the government of Netherlands. Pero ako naman, Bril, curious ako. So hindi pala binebenta yung bahay ni FPRRD? Yes, back to ito nga sa bahay ni former President Rodrigo Duterte, doon nga sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City. Kanina nagpalabas ng pahayag nga itong si Congressman Paulo Duterte doon mismo sa The Hague, Netherlands sa kanyang pagbisita nga doon sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong doon sa ICC detention facility. At ang sabi niya ay natanong niya or napag-usapan nila ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte ito nga hinggil sa pagbebenta ng kanyang bahay doon nga sa Doña Luisa Subdivision. At ang sabi nga ni Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi niya gusto ang pagbebenta nga nitong bahay niya. Kasi sabi niya ito yung unang bahay niya dito sa Davao City at may sentimental value umano ito sa kanya. So yun yung pahayag ng dating Pangulo na hindi niya gustong ibenta ito nga bahay niya doon sa Doña Luisa. At natanong din ni Congressman Polong ang kanyang ama kung kanino nakapangalan ito nga titulo ng bahay doon sa Doña Luisa. At ang sabi nga ng dating Pangulo ay nakapangalan do ito kay Hanilet Avancenia, yung common law wife niya. So, paano yun? Ibig sabihin parang nagbago yung isip. Kasi di ba
for a while nalagyan na ng for sale tapos tinanggal. So, anong ibig sabihin no? Nagbago yung isip after siguro makausap si FPRRD. Is that safe to assume? Oo, kasi naalala ko, kinumpirma yan ni Hanilat Abansenya na for sale. Kasi nga, di ba, sa parang interview. Oo, yung privacy, tapos Correct. masakit yung loob niya or something like that tuwing pumupunta siya sa bahay. Yes, tama kayo dyan, no? Yan nga yung inaalam pa natin. Sinusubukan nating tawagan or kinukommunicate nating kampo ni Hanilet Abansenya kung ano ba yung rason kung bakit may nakapaskil na for sale doon nga sa bahay nila ng dating Pangulo sa Doña Luisa. At hanggang sa ngayon ay wala pang official statement dyan. Ito nga si Hanilet Abansenya. At may nakalagay din na number, may nakapaskil din na number doon sa tarpaulin kung saan may nakalagay na house for sale. Sinubukan natin tinawagan itong nakalagay na number doon nga sa tarpaulin pero nagri-ring lang ito. Walang sumasagot. Yun. Naku, Bril, bukod dyan sa bahay, balita namin, may naikwento rin daw si Congressman Pulong dun sa the Netherlands tungkol naman sa love life ni FPRRD. Mukhang nagbigay na daw ng bilin dun sa kanyang mga naging partner. Tama ba? Tama ba yan? 13 ang kanyang partner o girlfriend o kung man yung tawag doon. Sabihin ko sana, paki-enumerate, Bril. Sino yung 13? Hindi, biro lang. Tama ba yun, Bril? Alam mo, Chiki, Maricela, yun nga, napag-usapan nga din ng ni Congressman Pulong Duterte at ng dating Pangulong Rodrigo Duterte yung love life or naging bahagi ng love life ng dating Pangulo. At ang sabi nga ni Digong na pinapalaya na niya. Pinapalaya na daw niya yung 13, yung sabi ni Congressman Pulong, may 13 jowa daw or love life ngayon ang dating Pangulo. At sabi nagbiro nga din ang dating Pangulong si Digong na mamimili daw sila yung may credit card. Yun yung sabi ng dating Pangulo. At sa 13, yun yung sabi ni Congressman Pulong, may 13, pero may nalalaman tayo na 3 lang. Pero the rest, hindi na natin alam. So meron pa pala tayong question kung sino yung 10. Buti pumapayag lang sila na sabay-sabay. Well, yun yung sabi mo, di ba, Bril? Ngayon, 13 sila ngayon. Tama ba? Oo, yun yung sinabi as per mentioned ni Congressman Pulong doon sa video niya, yung sa interview niya sa Dahig kahapon ng umaga at dito sa Philippine Standard Time, dito oras sa Pilipinas alas 9:30 nung na-interview kahapon na ang si Congressman Pulong. At yun nga, sabi niya na 13 umano ang jowa ngayon ng dating Pangulo. At kung kung makahanap man ng mga future partner, itong mga girlfriend ng dating Pangulo, ayon kay Congressman Pulong, ay doon mananatili. Kasi sabi ng nanay ni Pulong na si Elizabeth Duterte, Zimmerman Duterte, kung makakalaya man, kung sakaling makakalaya man itong dating Pangulo sa Dahig, Netherlands at makabalik nga dito sa bansa, ay doon titira ang dating Pangulo sa bahay nila Elizabeth Zimmerman nung sa una niyang asawa.